Hirap ka bang makatulog ng mahimbing? O kaya naman, madalas ka bang nagigising sa kalagitnaan ng gabi at hindi na makabalik sa tulog? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na isang simple lang na bedroom upgrade, nagbago ang tulog ng buong pamilya namin? Hindi mo kailangan ng malaking budget o major renovation. Manatili lang kayo at ituturo ko sa inyo ang mga sikreto. Alam nyo ba? Maraming Pinoy ang hirap makatulog ng maayos, hindi dahil sa stress lang, kundi dahil sa design mismo ng kanilang kwarto. Minsan, akala natin okay na ang madilim na kwarto pero bakit ang init? O kaya naman, ang ganda ng mga gamit mo, pero ang gulo-gulo ng layout. May mga kwarto rin na mali ang paggamit ng ilaw at kulay. Ang resulta, puyat, iritable, at walang energy kinabukasan sa trabaho o sa eskwela. Nakaka-relate ba kayo? Yung tipong paggising mo sa umaga, pakiramdam mo mas pagod ka pa kaysa noong bago ka matulog. Ang masamang tulog, hindi lang nakaka-apekto sa mood, apektado rin ang ating kalusugan, productivity, at pati na ang relasyon natin sa ating pamilya. Pero huwag mag-alala, dahil may solusyon diyan. Narito ang mga Smart Pinoy hacks na sinubukan namin para sa isang life-changing bedroom upgrade. Ready na ba kayo? Unang-una, at ito ang pinakamalaking game changer para sa amin, blackout curtains. Dati, ang aga kong magising dahil sa sikat ng araw. Kahit sarado na ang kurtina, tumatagos pa rin ang liwanag. Ang blackout curtains, total game changer. Talagang binablock nito ang liwanag mula sa labas. Kaya nakakatulong ito para manatiling mahimbing ang tulog mo. Lalo na kung kailangan mong matulog sa umaga dahil night shift ka. Nakakatulong din itong bawasan ang init na pumapasok sa kwarto. Kaya 2-in-1 ang benefit. Pangalawa, proper ventilation at fan placement. Sa Pilipinas, challenge talaga ang init lalo na kung walang aircon. Ang sikreto ay hindi lang sa pagkakaroon ng ventilador, kundi sa tamang pwesto nito. Siguraduhin mong may maayos na daloy ng hangin. Buksan ang bintana sa gabi para pumasok ang mas malamig na hangin. Tapos, ipwesto ang electric fan malapit sa bintana na nakatutok palabas. Ang tawag dito ay exhaust method. Hihilahin nito ang mainit na hangin mula sa loob ng kwarto palabas at papapasukin naman ang mas preskong hangin. Kung may dalawa kang fan, mas maganda. Yung isa, gawin mong exhaust at yung isa naman, itapat mo sa'yo para direkta kang preskuhan. Subukan nyo ang laki ng pinagkaiba sa pakiramdam. Pangatlo, gumamit ng warm lights. Marami sa atin, ang gamit sa kwarto ay yung puting-puti o yung daylight na bumbilya. Maganda yan sa opisina o sa kusina, pero sa kwarto, hindi. Ang sobrang liwanag na ilaw ay nagsisignal sa utak natin na oras na para maging gising at alerto. Palitan nyo ang bumbilya nyo ng warm lights o yung medyo yellowish ang kulay. Nagbibigay ito ng mas relaxing at cozy na ambience na naghahanda sa katawan mo para sa pagtulog. Isang oras bago matulog, patayin na ang main light at gamitin na lang ang lampshade na may warm light. Malaking tulong ito para ma-relax ang isip at katawan mo. Pang-apat, at ito ay napaka-importante, declutter. Sabi nga nila, a cluttered space is a cluttered mind. Totoong-totoo yan. Kapag magulo ang kwarto mo, nagkalat ang mga damit, ang daming gamit sa ibabaw ng lamesa, nagiging source ito ng visual stress. Hindi mo namamalayan, pero apektado nito ang kakayahan mong mag-relax. Maglaan ng ilang minuto bawat araw para ayusin ang mga kalat. Ibalik ang mga bagay sa tamang lalagyan. Kapag malinis at maaliwalas ang paligid, mas tahimik at payapa rin ang pakiramdam. Ang simple act ng pag-aayos ng kama tuwing umaga ay may malaking psychological impact din. At ang panghuli, ikonsidera ang neutral wall colors. Kung nagbabalak kang magpintura, pumili ng mga kulay na kalmado sa mata. Ang mga kulay tulad ng puti, beige, light gray, o soft pastels ay nakakatulong mag-create ng isang serene at calming atmosphere. Ang mga may init at matitingkad na kulay tulad ng pula o orange ay maaaring masyadong stimulating para sa isang kwartong tulugan. Hindi mo kailangang maging isang interior designer para dito. Tandaan lang, ang goal ay gumawa ng isang santuwaryo para sa pahinga. Ayan,
5 simpleng Smart Pinoy hacks na pwede niyong gawin para mag-level up ang inyong tulog at ang inyong buhay. Tandaan, ang maayos na tulog ay hindi luho. Ito ay isang pangangailangan para sa mas malusog na katawan at isipan. Salamat sa panonood. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please give it a thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating tips. Sa susunod na video, pag-uusapan naman natin kung paano gumawa ng bahay na kahit maliit ay nagmumukhang mas malaki kaysa sa aktwal na sukat nito. Abangan nyo yan. Hanggang sa muli,